Tayo, syempre, good morning muna dyan at good evening rito. Eto ha, ang pag-uusapan natin about sa impeachment trial na nangyari kahapon. Aba, 4-0 na! Pero bago yun ha, syempre, kailangan muna, babati lang ako kanina kasi habang ako ay nasa trabaho, no, so pumunta ako sa isa sa mga DQ restaurant, no. Ano namin to kliyente, no. So, yun. Meron tayong mga ano ron, yung mga Pilipino ron na ating mga kaibigan, sabi nila, ano daw, pakibati ko sila. Paki-shoutout ko sila, no? So ngayon, eto sina-shoutout ko shoutout kay kay Marvin Bringas, kay Noemi Manlulo at syempre kay Mon Vidal. O yan Shoutout ko na kayo So guys, ito mga ito ay nasa DQ St. Albert. So pag kayo ay napapasyal doon masarap doon kain. Syempre, suportahan natin kung saan may mga Pilipino na nagtatrabaho mga restaurant, tayo mga Pilipino sumuporta, di ba? So, yun. Sa St. Albert, maraming mga Filipino restaurant, maraming kainan doon. At the same time, maraming mga Pilipinong nagtatrabaho doon. Okay? So, yan Marvin, Noemi, and Mon Vidal, shoutout sa inyo. Okay guys, ito, pag-usapan na naman natin itong nangyari sa impeachment trial kahapon, no? Kumbaga sa basketball, kung best of 7 lang, laglag na ang mga didilis. Bakit? Maliwanag, 4-0. Sa 4 na araw na trial, lahat puntos ng prosecution. Sasabihin nyo naman, bias ako. Natural, bias ako. Di ba? Pero, kahit hindi ako maging bias, totoo naman, 4-0 naman talaga. O sige, eto kumbaga, ihimayin lang natin ng konti, summarize lang natin yung nangyari nung huling impeachment trial yesterday na pinagpuyatan natin at hindi ko nga kinaya. Ngayon, hindi naman pala natapos din. So mamaya may continuation, tapos naglalay pa rin tayo, may continuation, tapos syempre si Sulaika masasalang na. So tingnan natin Anyway guys, eto. So isama rin na lang natin So ang galing ng ng pagkakahimay at pagkakalatag ng mga detalye at mga informations nitong si NBI, no, si Attorney Lotok. So kita mo talaga, no, kapag talagang totoo ang sinasabi at alam, hindi na, kumbaga kahit walang kodiko. Hindi kagaya ni Sayad, lagi may kodiko. Eto, wala. So tumitingin lang siya sa mga notes niya kapag kapag mga pinag-uusapan na yung mga quotes na mga sinabi nito ni Inday Sayad. Pero pag patungkol sa mga investigasyon, so walang kodiko yan Pero eto guys, no, so ang ganda ng cross-examination sa kanya. Ngayon, nung nagko-cross-examine na itong isa, at umepal naman din itong si Mangga Barena, tsaka itong si Auntie Petra, nag-concentrate sila at ang tinutukan nila ay ang mga typographical error. Ang tanong ko na, di doon sila nagtutok, ang tagal. Ang tanong ko na lang, typo, okay, may typo, given, no given. Makaka-apekto ba ito doon sa merito ng kaso na ang pinag-uusapan naman dito ay kung nagbanta ba o hindi. Kung may sinabi ba si Inday Sayad o hindi. Na kung saan, punta naman tayo kay Senator Bam Aquino na pinapalakpakan natin, di ba? At yun nga, pagkatapos ng break, itinanong na niya. Tinanong niya kung bakit hindi nga itinatanggi ito nila Sayad. Ang sagot naman na itong mga abogado, itong si Inday Sayad, general anong tawag dito? Yung itinatanggi nila, no? In general, no? General denial. So general denial. So, in short, wala rin naman. Kasi nga, guys, makakahon sila ron Kahon na kahon. Isipin mo kung itatanggi nila
ide-deny nila na hindi, sabihin nila, hindi si Inday Sayad yan, AI yan. Hindi sinabi ni Sayad yan. Paano mong itatanggi? Ginamit nga nila yung video ni Zulaika. So, makakahon lalo ng gusto. Doon pa nga lang sa tanong ni Senator Bam, kahon na sila ron. Kahon na. At ang sabi nila, general denial na lang. Dinedenay ang lahat ng aligasyon. Ang aligasyon naman nagbanta o hindi? Di ba nagbanta? Ang linaw ng video. Kaya nagkakandabulol yung abogado ni Sayad. Ngayon, nag-concentrate sila sa mga typographical error. Ang tanong natin, makakaapekto ba yung typo? Yung typo ba may aalis ang katotohanan na si Inday Sayad ay nagbanta? May aalis ba nun ang katotohanan na si Inday Sayad ay nag-meltdown? May aalis ba nun ang katotohanan na si Inday Sayad ay nagngangawa sa video nila sa Zoom, di ba? Sa Zoom meeting nila. Ang tanong nga, may aalis ba nito ang katotohanan na si Inday Sayad talagang nagmumura, nagbanta sa Pangulo at sa unang ginang at sa kay Kong Martin na sila ay ipapapatay, di ba? Kung sakaling siya'y mamamatay. Ang tanong, ang typographical error bang yun ay makakapag-alis ng mga yon? Ang sagot natural, hindi. Kaya sila ay masyadong tinututukan kasi yun ang diskarte nila. Kumbaga technical, no? Yung mga technicalities ang babanatan nila, hindi nila naisip na wala naman sila sa korte. Wala sila sa judicial court, kundi sila ay nasa impeachment court. Impeachment, di ba? Nasa impeachment sila, nasa Senate sila. Iba yan, no? Dito, ang tinitingnan nyo dapat, mga bobong mga abogado ito ni Sayad, ang perception ng tao. Dahil ang tao ay nakabantay sa inyo at nanonood. Ngayon, kahit anong technical ang sabihin ninyo, ang tao ay nakatingin sa katotohanan. Kahit paanong technical ang gamitin ninyo, baliwala yan. Dahil ang tanong lang naman nagbanta ba si Sayad o hindi? Ang sagot, nagbanta. Ang sasabihin nyo, triggered lang. Triggered lang dahil may mga pagbabanta rin sa buhay niya. Regardless, kahit pa triggered, ang tanong, tama bang sabihin ng ikalawang pinakamataas na tao sa Pilipinas, no, na nasa gobyerno, ang salitang mga yon? Ang salita ng pagbabanta? Yun yung tanong tama ba o mali? Di ba? Simple lang. In layman's term lang ang gamitin ninyo, layman's term na maiintindihan ng taong bayan. Ang tanong lang lagi, nagbanta ba o hindi? Kung siya ay nagbanta, ito ba ay ugali at tama ba itong pag-uugali ng isang opisyal ng gobyerno? Natural, hindi. Di ba? Unbecoming yan di ba? Kaya ngayon, ang score, 4-0. Bakit? Hindi pa rin nila masalag at hindi nila mapasinungalingan at hindi nila masabi na si Inday Sayad ay hindi nagbanta. Dahil kahit anong paikot-ikutin nyo, regardless ang katwiran ninyo, na-trigger o nagalit o nawala lang sa pag-iisip, wala naman talaga sa pag-iisip yan, o sa kahit pa sabihin nyo yan ay talaga namang siraulo o aminin nyo na lang na hindi, may sayad talaga yung aming kliyente, wala kayong magagawa, nangyari ay nangyari. At ang nangyari, siya ay nagbanta. Lumabas sa kanyang bunganga mga salita na hindi dapat lumalabas sa isang opisyal ng gobyerno. Vice President pa naman, di ba? O, di ba? Kaya ang score, 4-0. Okay. So, yun lang. Sa mga bubundidilis at may side dyan na nyo, ang tatay nyo ay preso, ang bibi nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may side sapagkat ang may side ay lagi high blood. Bye!